Magandang hapon po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Sino sa inyo ang walang cellphone? Naranasan niyo na ba na namamasyal kayo, tapos yung cellphone ninyo ay meron kayong magandang gustong tingnan, tapos gusto nyo picturean, pero nung pinipicturean nyo na, sabi, memory food. Para magamit ninyo yung cellphone ninyo, kailangan kang magbura ngayon ng mga picture. At may mili ka kung ano ang picture na buburahin at ano ang picture na re-remain. Diba? So maghanap ka ng pangit na picture at buburahin mo yon. At yung mga ganda ay yung tinatago. Diba? At minsan may mga memory rin tayo na maaaring sabihin na hindi maganda, pero lagi natin natatandaan, ayaw man nating gusto man natin kalimutan, pero natatandaan pa rin natin. No? Sa umaga na ito, sa hapon na ito, atin pong tatalakayin ang mga bagay na worth remembering. Meron niyang kanta dati, yung memory, natatandaan niya. Kasi nakakatanda ho niya. Yung nakakatanda raw niya, matanda. Kaya hindi ko matanda. Wala nang kumanta. Parang yung sinabi ni Brother Rex kanina, pagka malakas daw yung galaw, malaki ang bigay. Tama ba yun? Rinig ko kayo. So, ngayon ay magpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng 2 Peter at tayo po ay nasa 2 Peter chapter 1 verse 12 to 21. Si Pedro po ay nagsasabi na kailangan daw alalahanin. Tingnan niyo ho. Sabi niya, remember the truth that we receive. We need to remember the truth that we receive. Sabi ho ron, so I will always remind you. Sabi sa verse 12. Sabi sa verse 13, refresh your memory. Sabi sa verse 15, you will always be able to remember these things. No? Parang makulit itong mama na ito. Talaga sinasabi niya, huwag niyong kalilimutan ng mga bagay na ito. Itatago niyo siya sa inyong memory. Ano po yung kailangan nating matandaan? Ito si Pedro, malapit ng sumapit sa pinakahuli ng kanyang buhay. Makita natin dito yung desire ni Peter. We could observe the desire of Peter, no, na siya na yung kanyang mensahe, yung kanyang message ang matandaan, hindi yung mensahero. No? Hindi siya yung tandaan. Ang tandaan ay ano? Yung tinuro ko sa inyo. No, kung meron kayong matuturuan, kalimutan ninyo na ako. Wag lang yung naiturong importante sa iyo. Sabi ni Jesus, remember the word I spoke to you. Tandaan ninyo. Bakit po? Napaka-importante nyo. No? Dito makikita natin na yung true minister, ang kanyang mensahe ay importante. Mahigit pa sa kanyang sarili. At ang kanyang ambition is to aid yung kanyang mga brethren, yung aid yung memories na yon, na matandaan nila, maunawaan nila yung mga idinipositong mensahe ng Diyos. Dahil sa anuman ang ating daraanan sa buhay, babalik at babalik kayo doon sa mga katotohanan na pinanghahawakan mo. No? Maraming pagkakataon na tayo po ay nangihina dahil sa mga pagkakataon nakakalimutan natin una kung sino na tayo. Hindi na tayo yung dating noon. No? Tayo po'y binago na ng Diyos. Tayo po'y nilinis na ng Panginoon. Ano ang ginawa ni
Jesus sa atin, gaano tayo inibig ng Diyos. Papaano na ang buhay natin ay hindi aksidente at inilagay tayo ng Diyos sa isang lugar, sa isang kapanahunan para siya ay matagpuan. Walang aksidente sa Diyos, isa yun sa mga katotohanan na kailangan ho nating laging itinatanim sa ating puso. Maging si Apostol Pablo, sinabi niya sa ikalawang Timoteo, 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17. Ang sabi niya, alam mo na mula pa sa pagkabata ang banal na kasulatan. No? Etong si Paul, nire-remind niya, ano ba ang meron sa iyo? Timoteo. Si Timoteo yun ay batang pastor. Marami siyang obstacle, maraming struggle. Hindi siya tinuruan ni Pablo ng mga bagong sistema, tinuruan siya na ibalik yung kanyang memory doon sa mga bagay na kanyang natutunan. O ibalik siya sa kanyang pundasyon. Dapat ho tayo bilang mananampalataya, alam natin saan nakatungtong yung ating pananampalataya. No? Hindi ito sa kung ano nangyayari ngayon, nakatungtong po ito sa Diyos. Sabi ho ni David, forget not all His benefits. Sino ang Diyos na ito na ating pinaglilingkuran? Siya yung nagpatawad ng lahat ng ating kasalanan at nagpagaling sa lahat ng ating karamdaman. No? Huwag mo raw nating kalilimutan yon. Second na ayaw niyang kalimutan. No? Yung kahalagahan yon dahil hindi iyon gawa-gawa lamang. At dito makita natin si Pedro na kanyang inaalala yung kanyang personal encounter with the glorified Jesus. No? Yung panahon na kung saan yung majestic glory ni Jesus ay nahayag. Sabi ron, we did not follow cleverly invented stories when we told you about the power and coming of our Lord Jesus Christ. Hindi ito gawa-gawa lamang dahil kami mismo ay naka-experience doon. Alam niyo mga kapatid, kayo mismo ay mayroong bagay na wala sa iba. Alam niyo ano yung bagay na wala sa iba na kayo ay magiging epektibong mensahero ng Panginoon? Ang inyong testimony. Ano yung binago sa inyo ng Diyos? Amen. Ano yung ginawa ng Diyos sa inyo? No, pagka tinanong kayo, ano ang ginawa ng Diyos sa inyo for the last year? Ano ang ginawa sa inyo ng Diyos for the last 2 years? At dahil dynamic yung relationship natin sa Panginoon, lagi at lagi tayong may masasabi. Amen, di ba? Lagi yun eh. Kasi kung buhay ang relasyon, nag-grow. Amen ba ron? Amen. Wag ho natin kalimutan ng araw na tayo po ay nabuksan ang ating mga mata sa katotohanan ng salita ng Diyos. Nung nabuksan ho natin, nakita natin yung kaluwalhatian ng Panginoon. Nakilala natin na tayo ay walang magagawa. Tayo ay makasalanan, subalit napakalaki ng pag-ibig ng Diyos. Tayo ay pinatawad niya, nilinis niya, tinanggap niya, pinili niya, inelect niya, nilinis niya, ginawa niyang tagapagmana kasama ni Jesus. Huwag mo nating kalilimutan yon. No? Marami tayong pwedeng makalimutan, maaaring tanggalin. Yung iba nga nagtatanggal ng friend sa Facebook kasi hindi naman niya talaga friend. Inad lang siya, naki-add lang siya, di ba? Yung friend ng friend niya. At nakita niya, sino ba to? Hindi mo na alam kung sino. Pwede mong tanggalin yon. Pero yung meron kang personal na relasyon, yung lagi mo siyang kinakausap, di ba? Hindi mo matanggal yon. Maliban lamang yung pinag-uusapan ninyo ay kakaiba. Iba-block mo pa. Oh, let us always remember na tayo mismo ay naka-experience ng kapangyarihan ng Diyos. May binago ang Diyos sa atin. Amen. At yung binago na yon, maaaring kakaiba doon sa katabi mo, pero ikaw lang yon, di ba? Ikaw lang yon.
So let us always remember our personal encounter and testimony. No? At dito rin makikita natin, how can we be sure that this message is the true Word of God? Peter answered this question. Yung reference niya ay yung sa Mount of Transfiguration na kung saan nakita niya yung majestic glory ni Jesus Christ at pagsabi ng Ama, "This is my Son." No? Kinonfirm ng God mismo kung sino si Jesus. Wag ho nating kalilimutan yun. Wag ho rin nating kakalimutan na dumating tayo sa panahon na kung saan maaaring wala tayong pag-asa, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, binigyan tayo ng pag-asa. Wag ho nating kalilimutan yun. Wag ho rin natin kakalimutan yung purpose of God's Word. Ano ba yung purpose ng Word of God? No? Yung meron hong dahilan bakit binigay sa atin ang Biblia. Ang Biblia ho ay useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Merong purpose ang Word of God. Hindi lamang ho yan ginagawang unan pag wala kang maunan. Di ba? At ginawa ko yan dati. Kasi nung nag-aaral ako sa Bible school, sabi nila, kailangan isa ulo mo yung Biblia. Kaya ang ginagawa ko, sinilalagay ko sa ulo. At pag ako natulog, akala ko masasa ulo ko. Yung pala, kailangan buksan, kailangan basahin, at hindi mo siya kailangan i-master, kailangan kanyang i-master. Okay ba kasi yun? Amen. Di ba? Kailangan siyang nasusunod, hindi ikaw. At ganun po yung Word of God. Tingnan mo natin yung, remember the purpose, na wala yung off. Di ba? Remember mo natin yung purpose ng God's Word. Sabi dito, and we have the word of the prophets made more certain, and you will do well to pay attention. Magiging maayos daw tayo kung tayo ay magpe-pay attention. No? Magbabayad tayo ng attention. Di ba? Ganun yung pagka-Tinagalog eh. Magbabayad ka talaga. Maglalaan ka. Merong cost, di ba? Oo. You will do well if you pay attention to it as to a light shining in dark place. Ano raw yung purpose ng Word of God? Na yung sa kadiliman, ang magliliwanag ay ang mga katotohanan ng salita ng Diyos. At ito pong mundo na ito, talaga hong madilim ito. No? Kahit na maraming liwanag tayo nakikita, madilim ho ito spiritually. Ano sabi ho ron? Until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Hanggang magliwanag po sa ating puso ang ano? Ang salita ng Diyos. Ang salita lamang ng Diyos ang may kapangyarihang pumasok sa puso, sa kaluluwa ng tao. Ang sabi sa Hebrews 4 verse 12, for the Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. Anong purpose niya? It judges the thoughts and attitudes of the heart. Ang nakakaalam daw po ng thoughts, yung mga laman ng puso natin ay ang salita ng Diyos. No? Kasi yung salita ng tao ay nanggagaling sa tao at iyon po ay napakababaw. Pero ang kapangyarihan ng Diyos, yung pagka binabasa mo siya, binabago ka niya. No? Binabago ka niya. Pagka nakita mo, kahit nga basahin mo lamang minsan yung isang verse. Nabasa mo last year, pero pagka binasa mo ngayon, iba na yung dating. No? Laging mong buhay mo ang salita ng Diyos. Amen. No? Hindi nyo huyang pagsasawaan. Hindi nyo huyang pagsasawaan, mga kapatid. Bagamat yung iba nagsawa na, yung iba nga ayaw na kumain kayo ng pizza dahil sa pizza. Di ba kaya dami nang natira? Kaya sabi nila, hindi ko lang alam kanina yung pinag-usapan na nag-Chinese kayo sila eh. Ang nalilinig ko lang pentang eh, baka mas gusto ng pentang eh. Yung kagrupo kasi mga Taiwanese. No? Kaya yung natira sa amin eh, halos isang buo pa eh. No? Pwede mo kasi pagsawaan, pero ang salita ng Diyos, iba ang lasa tuwing minimeditate mo siya. Diba? Tuwing binabasa mo siya. No? It judges the thoughts and attitudes of the heart. Ano pa? Yung Word of God is the seed
Yung Word of God ho ay seed sa atin. At ito po ay tumutubo ho sa atin. Paano ho ito nakikita yung tubo ho sa atin? Hindi ho sa humahaba ho yung Word of God, kundi nakikita sa buhay na binabago ng Diyos. Amen. Kung dati ikaw ay mainipin, di ba? Ngayon ay medyo humahaba na. Kung dati ay ikaw ay madaling magalit, di ba? Ngayon, konting galit na lang. Baka sabihin niyo, Pastor, ang ibig sabihin nyo, tayo po ay binabago ho ng Word of God. No? May kapangyarihan ho. Kasi yung seed, pagka naitanim, hindi mananatiling seed. Yung seed ho, buhay. Di ba? Makapangyarihan ho ang seed. Isipin ninyo ang isang buto. Ilagay mo sa isang crack. Di ba? Pag kanyari may wall, tapos ilalagay mo rin sa crack. Darating ang panahon, yung buto na yon, wawasakin yung wall. Ganun ho ka makapangyarihan ang buhay. Kayang magbiyak ng malaking bato ang dating seed. Kailan siya? Kailan siya magiging makapangyarihan? Pag naitanim siya. Pag nadidiligan siya. Pag lumalago siya, bagamat akala mo napakahina niya, pero darating ang panahon na yung akala natin napakatigas na bato, kaya niyang sirain, kaya niyang biyakin. At ganun din po ang Word of God sa ating buhay. Maaaring nasa sitwasyon tayo na akala natin parang wala ng pag-asa. Napakatigas na ng sitwasyon na ito. Imposible, Pastor, napakalaki niyan, ako ay maliit lamang. Pero alam niyo po, ganun po yung faith eh. Hindi mo kailangan ng malaking faith. Ang kailangan mo ay faith lamang na kasinlaki ng buto ng mustasa. Dahil yung buto na yon na buhay, once na itanim, darating ang panahon na lalaki, magkakaroon ng mga sanga, magkakaroon ng mga dahon, at darating ang panahon na yun ay panghuhugaran ng mga ibon. Magiging useful, makikita niya yun na yung purpose niya, mas matindi pa. I-allow natin na yung Word of God maitanim sa atin, madiligan sa panalangin, lumago po yun at makikita po natin, maging ang sitwasyon man natin ngayon, akala natin napakabigat, para siyang batong mahirap biyakin. Pero pag hinayaan ho natin yung buhay na seed ng Word of God ay lumago sa atin, yung sinasabi natin imposible, darating ang araw makikita mo na lamang nabibitak na. Amen ba? Darating ng araw, merong breakthrough na. No? Ano pa yun? Ang sabi ho, ang salita ng Diyos ay naglilinis sa atin. No? Yung Word of God naglilinis po sa atin. Wag ho nating kakalimutan yung purpose ng Word of God. Hindi ho para lamang marami tayong alam pag may kumatok sa atin at magsabi, alam mo ba ang Torre ni Babel? Yung mga ganun, di ba? Tower. Alam yung grupo ng tower na mahilig magtanong? Alam mo ba ang kaharian? Ay wala kang malaman. Siyempre, ano yun? Diba? Ngayon, ang dali mo ngayong At lalo na pag sinabi sa'yo, walang impyerno. Mga ganun, di ba? Ganda yan hindi ka nag-aaral, di ba? Dali kang matangay. Pero pag ikaw ay hinayaan mo na yung salita ng Diyos, mag-dwell sa'yo, na yung katotohanan ang mag-lead sa'yo, may kita mo natin kapatid. Napaka makapangyarihan ng salita ng Diyos. No? So, Peter compares yung prophetic word to a light shining in a dark place. Kay Peter ho, the word is like a dungeon. No? But the word of God is the only dependable light. The word of God, siya lamang yung dependable light. Hindi ho naba-brown out, hindi ho napupundi ang salita ng Diyos. No? It is a light shining in dark place. Ang sabi ko sa Malachi chapter 4, Christ is the Son of righteousness who comes with judgment and healing. Okay, next. Ang sabi pa rin doon sa 2 Peter chapter 1 verse 20,
Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation. For prophecy never had its origin in the will of man, but man spoke from God. Mga kapatid, ang source po ng Bible ay hindi ho yung mga tribo na gala, no? Yung mga nomad. Sabi niya, at bakit dahil pag-aaralan niya ng mga nagsulat lang yan ay mga nomad, mga walang matirhan at nagsulat lang siguro dahil sa gutom. Mga kapatid, 1,000 taon bago nabuo ang Biblia. No? 66 books, 40 plus authors. Iisa na lamang ang itinataas si Jesus Christ. Alam niyo ho ngayon, kahit sa Pilipinas, pag nagbasa kayo ng dyaryo, depende sa sinusuportahan ang balita. Di ba? Oh, kahit yung post sa Facebook, depende sa sinusuportahan. Di ba? At kabilang-kabila, sabi ng isa fake, yung isa fake. No? Mga kapatid, hindi ho tayo mapepeke sa Word of God. Hindi ho tayo mapepeke ng Word of God. 40 authors in a span of more than 2,000 years. Isa lamang ang itinataas si Jesus. Isa lamang po ang itinataas. Basahin mo sa Genesis, sino ang pinropesy na seed? Si Jesus Christ. Diba? Sa Exodus, makikita natin, no, si Jesus Christ as the liberator, nagpapaalis, nagpapakawala sa atin. So, mga kapatid, no, makikita mo natin, yung Word of God, hindi lamang galing sa tao. Sino yung mga author nito? May hari, may pari, may mga propeta, no? Mayroong farmer, mayroong fisherman. Iba't ibang klase ng tao ang ginamit ng Diyos sa loob ng 2,000 taon para mabuo ang salita ng Diyos. At hindi ho sila nagkontrahan. Hindi ho nagkontrahan. Kung nakita ho kayo ng laro, alam niyo yung pass the message. Diba yung bubulong mo sa isa, tapos bubulong doon. Pagdating sa huli, iba na yung ang sinabi mo lang, no? Ang sinabi mo lang, nadapa si Edna. Pagdating na roon ho, ay buntis na. Ang Word of God, hindi ho ganon. For 2,000. Hanggang ngayon ho, consistent po ang kanyang mensahe. Bakit po? Dahil siya ay hindi, yung origin niya ay hindi sa tao, but man spoke from God. Sabi sa 2 Timothy 3:16, all scriptures is God's breath. Hininga ho ng Diyos, ibig ko sabihin nagbigay ho ng buhay niya na yung Panginoon. Pastor, di ba mga author niya, mga tao? Yung mga tao po ay ginamit ng Diyos, kinasiyan ho ng Panginoon para maisulat ni Moses ang nangyari, papaano nilikha ang mundo. Ang tawag doon ay Revelation. Para maisulat ni John the Beloved ang mangyayari sa hinaharap sa Revelation. Ibinigay ho mula sa Diyos. Nireveal ho ng Diyos sa kanila. So sila ho ay instrumento lamang. Hindi ho galing sa kanila, ang Diyos po ang nagbigay. No? So, but man spoke from God. Yung kanila hong mensahe ay nanggaling ho sa Diyos. Kaya ho napakamakapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya wag ho kayong magtaka pagdating ho, minsan ho merong isang word of God lang. Pag ikaw ay nasa matinding kalungkutan, biglang isang word lamang mula sa Diyos, may kita mo, biglang nag-turn around mo. Bakit mo? Kasi kapangyarihan eh. Pumapasok siya sa puso natin, binabago tayo, para siyang fire, para siyang hammer. The word of God is like fire and hammer.
Binabago tayo. No? Bakit po? Kasi galing siya sa Diyos. Bakit tayo lumalakas? Dahil siya ay tubig. Dahil siya ay pagkain espiritual. Dahil ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, hindi lamang siya nabubuhay sa pizza, hindi lamang siya nabubuhay sa pentang, no? Man shall not live by pentang alone, but by every Word. napaka makapangyarihan po sa atin. Amen ba? Amen. Man shall not live by pizza alone. Kundi sa pamamagitan ho ng salita ng Diyos. Bakit po? Kasi galing siya sa Diyos. Dahil tayo espiritu. Dahil tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Kaya ang hinahanap po natin ay mula sa Diyos. And how to remember the Word of God? Paano natin matatandaan lagi ang salita ng Diyos? Paano ito magdedwell sa atin? How can the Word of God dwell in us richly? Sabi ho ron, daily meditation. Sabi ron sa Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. Ngayon, pagka minimeditate daw natin yan, ano mangyayari? So that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Daily meditation. Second D, anong gagawin daw natin? Deposit in the heart. No, sabi mo sa Psalms 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. How can a young man keep his way pure? Ilang tanong dyan eh. Diba? Psalms 119 verse 9. How can a young man keep his way pure? I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Nagiging matatag tayo laban sa kasalanan. Panghuli, distribute the word. Habang ikaw ay nagbibigay, lalo kang magkakaroon. Amen. Di ba? Habang ka nagbibigay, lalo kang nagkakaroon. Tama, sabi ron, let the word of Christ dwell in you richly. Paano? As you teach and admonish one another. Habang kang nagtuturo, lalo kang natututo. Tingnan niyo sa small groups. Pag nagsasalita ka, minsan may makikita mo, may nasasabi ka na habang mo sinasabi, noon mo pa lamang natututunan. Na-experience niyo yan? Di ba sa small group, habang ka nagsishare, nasabi ko yun? Kasi habang mo siyang ibinibigay, lalo kang magkakaroon. Kasi yun yung hindi lang naman sa salapi yung magkaroon ka, magbigay ka, magkakaroon. Hindi lamang mo yun sa lahat ng bagay. Magbigay ka ng panahon sa Panginoon, humahaba ang panahon mo. Pag nakikita ka ng tao na nasasabi, wala na akong panahon, puno-puno na ako. Tanong mo, nagbibigay ka ba ng oras sa Panginoon? Pag sinasabi mong, wala akong, puno-puno na ako, magtanong ka, nagbigay ka ba ng oras mo sa Panginoon? Dahil kayang baguhin ng Panginoon yung level mo ng pagkilos. No? Paano mo yun? Kasi pagka ikaw ay nakikipag-live sa Lord, no? Pwede ka niya mabigyan ng wisdom, ng strength, nagkakaroon ka ng encouragement, nagkakaroon ka ng bagong zeal, nare-renew ka. Ang sabi ng salita ng Diyos, katulad ng isang agila, magpapanibagong lakas. Ngayon, yung gawa ka ng gawa, kilos ka ng kilos, magtataka ka para ka walang nagagawa. Stop ka muna, tanungin mo, nagbigay ba ako ng oras sa Panginoon? Tinanong ko ba siya ang may kalooban? Diba? Pastor, wala akong natutunan 9 years na ako rito sa Tagalog, pero tanungin mo, are you sharing the word? Nagsishare ba ako ng word? Kasi pag hindi mo siya sinashare, pagka hindi mo siya binabahagi, pag hindi mo siya sinasabi, may stagnant siya,
At bakit ka pagkakatiwalaan ng Diyos kung hindi ka naman magiging instrumento? Tingnan mo, pag nagpapagamit ka sa Lord, yung pinapagamit mo lalong na develop. Di ba? Yung mga bagay na pinagagamit mo sa Panginoon, lalong na develop. Amen. Whether yan ay kung dati sintonado ka, di ba? Ngayon sinto na lang. Kung dati akala mo parang wala kang magagawa, nahihiya ako eh. Pag yung lahat ng mahihayin, gawin din yung usher. Mawawala yung hiya. Hindi kasi yung kahinaan mo eh, di ba? Kailangan harapin mo. May mga pagkakataon kailangan harapin natin. Amen. At matututo tayong lagi pag ating binabahagi ang Word of God. Ano yan? Daily meditation. Diba? Deposit it in your heart. And then after you deposit it, i-withdraw ninyo, distribute it to others. Daily meditate, deposit it, and then distribute it. At may kita nyo, habang dinidistribute niyo, lalo kayong natututo. Habang kayong nagkakaloob, lalo kayong nagkakaroon. Pag hindi kayo nagkakaloob, lalo kayong kakapusin. Sa Word of God. Hindi, Word of God ang pinag-usapan natin. Pagka pinag-usapan natin, pagkakaloob, ganun din yun. Kasi lahat naman kasi all truth is parallel eh. Diba? All truth is parallel. Spiritual truths lahat yun eh. Tingnan ninyo bakit ang malalakas ay ang trabaho ay talagang nagbubuhat. Diba? Dapat ka napapagod ka kagad eh. Kasi buhat ka, gano'n, diba? Bakit ikaw palalo lumalakas? Nagbibigay ka ng lakas. Diba? Kasi nga kung ano ang ginagamit mo, lumalaki. Amen. Diba? Yung mga bagay na hindi mo ginagamit, lumiliit. Kahit yung muscles. Amen. Ngayon, ang pinakadelikado na hindi mo ginagamit ay yung bagay na nakatuntong sa leeg. Pag hindi mo ginamit yung nakatuntong sa leeg at naka-display lang yan, di ba? Ano mangyari? Ano ba yan? Pag hindi mo ginagamit yan, so ginagamit natin. So mga kapatid, nawa magpagamit tayo sa Panginoon. Kahit sa anumang paraan, maaaring meron, kahit sa messenger man lang, di ba? Ibahagi mo. Ibahagi mo yung Word of God. Meron tayong Kaibigan Magazine, distribute it. Di ba? Pag may nagtanong, sabi yung, ganito. Sama ka sa akin sa linggo. Tanong natin kay Pastor, na-invite mo na, di ba? Nakawala ka pa sa tanong, di ba? So, distribute yung Kaibigan Magazine. Distribute Kaibigan Magazine, di ba? Kahapon, punong-puno yung bag ko ng Kaibigan Magazine at Bible eh. Pag uwi ko, wala na.